Senyor, gusto ko lamang pong marinig at marinig po nung ating tagapanood kung papaano niyo po naisip na gawan po ng sementeryo yung ating mga kamusliman. Thank you, Your Honor, Mr. Chairman, and maraming salamat sa pagkakataon na ito na ang siyudad ng Maynila ay makibahagi sa layunin ninyo na bigyan ng pagkilala at pagpapahalaga yung mga kapatid nating Muslim na ayon na rin sa mga kwentong narinig nyo kanina na nagkakaroon ng mga challenges o pagsubok sa buhay kapag namamatay yung mahal nila sa buhay dito sa metropolis. In our case, when I was then a counselor sa Tondo, meron kaming mga Muslim community kasi ang known Muslim community sa Manila ay Quiapo. But the truth of the matter is in Manila, lahat halos ng distrito ay merong Muslim community. We have in Tondo 1, in Isla Putimbato and Parola, Tondo 3, which is Parola also, but District 3. And across the river, yung Baseco, then San Miguel, then San Andres, then Malate, plus Quiapo, Santa Ana. So when you look at the geography that I have mentioned, they are situated all over the city of Manila. And ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Laging pinaalala ng mga matatanda natin. So, that's why, having said that and recognizing yung payo ng mga nakatatanda sa atin, I asked the Manila Health Department at the time when I assumed the office as mayor, and I said, alam mo, napapansin ko dito sa Maynila, no, may Chinese cemetery. May North Cemetery, may South Cemetery. Pero bakit walang Muslim Cemetery? Ang sagot sa akin, typical na problema ng isang highly urbanized area is space. Especially when it is well-established, highly urbanized area. Sabihin, sa mahabang panahon, na-develop isang LGU, yung scarcity of space is really a challenge. Kanina nung nakikinig ako about the 2 hectares, no? Na posibilidad na numero. Of course, with your knowledge and that's ng iba pang mga kasamahan ninyo, maaari nyo mapag-aralan yung sukat kapag metropolis, not only Metro Manila, kasi there is Metro Cebu, there's Metro Mindanao or Davao, and so on and so forth. So, noong sinabi sa akin yon na wala nang space, sabi ko, Kako, we have to find ways. Hindi naman po pwede na historically, ang Maynila, ang naninirahan sa Maynila, ang mga lahi namin, yung duktong ng kasaysayan namin, ay pinamumunuan ng mga kababayan nating Muslim in the beginning. No? When it was established, a known area of settling area, ang mga natagpuan ng mga dayuhan o mananakop ng ating bansa dito sa Maynila ay mga Muslim nating ninuno. Raha Suliman, Raha Matanda, Lakandula, Raha Bago. In fact, Your Honor, as we speak, there is still streets of Manila in Tondo, Tondo 1 and Tondo 2, that are under those names. Raha Bago sa distrito ni Konsehal Awisia na siyang author ng ordinansa 8062, Ordinance 8062. In our case, sa lugar na kinalakihan ko, isang malaking kalye, Lakandula. No? Hanggang ngayon, nag-e-exist yun. So sabi ko, hindi po pwedeng ganoon kasi, yun nga,
nung kusyal ako, yung mga kapatid natin Muslim, pupunta yan sa hallway. Yung tinanong niyo pong unang-una, tama po yung unang-unang tanong ninyo, ano ang suliranin ng isang pamilyang Muslim na namatayan? Pamasahe. Tosgas, Your Honor. Madalit salita. Kasi madalas yan, time na ako. So, Di ba, di ba, di ba, di ba? Wala, okay lang po. Ano, madalas Idol. po yan, no, mahihirap nating kababayan. Mahirap po yan. Marami po dyan. Maraming mga Muslim nating kababayan naghahanap buhay sa Manila or trade, but marami rin sa kanila talagang nagdarahop. No? Kaya pag namatay yan, I think kailangan mailagay na sa himlayan yung na matay nilang mahal sa buhay. But the challenge is, most of it goes to Mindanao. And that costs money. Oh. Kaya po pwedeng kakaligtaan na natin, para mawala na rin yung mga, ang tawag yan, mga prejudice sa isa't isa. Sabi ko, we have to recognize their existence. They're in our school. In fact, some of our employees are Muslim brothers and sisters. In our public education system, meron pa kaming inilaan na special na para sa kanila, sa mga batang Muslim. O, sabi, di awa naman ng Diyos, Your Honor, meron kami nakita, sad to say, in the beginning na lugar. Naboblok namin. Kami ang nagpabaya bilang pamahalang lungsod. Sa parte ng Makati, meron kaming pag-aari doon, what we called South Cemetery. Nung nakita ko yon, sabi ko, malaki ng espasyo ito. 2,400 square meter. And modesty aside, you see a 2,400 square meter in Metro Manila, it's gold, no? Sabi ko, sige, ito nang titirahin natin. Kaya lang, linisin nyo ito. Tapos sulatan nyo na yung mga ilang nakalibing. May ilang piraso nakalibing, pero napabayaan na ng kanilang mahal sa buhay. Talagang durug-durug na po at bukas na yung mga nicho. So then after a few months, no, nalinis, tinambakan namin, then we appropriated. That's where I went to the city council sa tulong ni Kusyal Awi Sia. Sabi ko, gawan nyo ng batas, para talagang hindi siya yung para lang gawin, kundi ilagay natin sa batas at kilalanin siya na nakalaan para sa mga kapatid nating Muslim. Through the help of our director, Shay, na nabuo namin, yung maganda po yung mga nakalagay dito sa mga batas ninyo, pati yung pamamahala, yung kapasidad ng taong namamahala, yung nakakaalam sa kultura at tradisyon ng namamahala, saktong-sakto po yun. Kasi yun po yung sinuggest na Direktora Shay na dapat ang mamahala dyan ay mga kapatid din nating Muslim. Sila po ang nagsuggest nun. Then the structure, sabi ko, isahin na natin. Libingan, may hugasan, may dasalan, may admin, tapos ililibing. Parang one-stop shop na. Hindi na nila kailangan kasi ang isang mahirap na Muslim, mahirap na tao for that matter, pag nasa squattero, espasyo rin ang problema. Kaya pag dinadasalan nila, medyo talagang nasa silong lang ho yan. Minsan, I've seen it in my life. No? So doon, may maayos na proseso silang nagagawa at matiwasa namang nahihimlay nila yung kanilang mahal sa buhay. And it became a tourist spot. Would you know, Your Honor, ang ikinalulugod namin, it is a separate, it is inside South Cemetery, but separate, nakabakod, the property dedicated for our
Muslim brothers and sisters. So ngayon, naging pasyalan siya kasi kung makikita niyo po yung disenyo, medyo nangopya po ako ng kaunti, yung mga nakita ko sa Iran na mga design. So, dahil yun ay matagal na kaming may utang. So sabi ko kung gagawin rin lang naman natin, yung babayad at itatama natin ng kasaysayan ng Maynila at for those, the next generation who will pass by, they'll see that they will never and they should never forget that who we are as a city of Manila, as the capital of the country. And yung kusino yung aming mga ninuno. Bagamat totoong napalitan ng aming mga kultura, tradisyon, dala ng mga adaptation to other things, but we must not forget, as like the saying goes, sabi ng mga matatanda, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Diyan po nagsimula yung sabi nga namin, long overdue. And I think you're in the right position now, Your Honor, to rally, to encourage each and every local government unit to do the same. Because with this actuation, ito naman po personal ko lang naman na opinion, with this actuation, ang sino mang Pilipino, whether Muslim, Manobo, o Katoliko, ano man ang relihiyon nila, makararamdam ng what you call sense of belonging. And that's what we wanted to make to our fellow Manileños who are Muslim brothers and sisters, pati sa pabahay, they are included. In Baseco, modesty aside, 70% ang beneficiary ng in-city housing namin is mga kapatid din nating Muslim. So, ito yung pwede mong maiparamdam sa ala. Hindi naman tayo magkaiba eh. Basta, welcome po kayo sa Maynila. Parang ganun po ang gusto naming mensaheng iparamdam sa kanila. So, I hope we could share to you the copy of the said ordinance. Kasi nung binabasa ko yung proposed law ninyo, madali, na-target nyo po. I mean, doable po siya. Katulad ng naitanong nyo kay DILG kanina sa representante ng DILG. Doable po siya. Yung espasyo lang ang pag-usapan ng mga resource person. While it is true, we wanted big, but pag metro, pag highly urbanized and well-developed LGU, baka yun ang maging challenge ninyo to implement such. But it's doable. And thank you for that, Your Honor. Maraming salamat po. And it's free, Sorry, Opo. it's free. Yes. It's free. Yun po. Pwede po. Pwedeng mangyaring libre. Ibig niyo pong sabihin na mahal na future president. Wala. Yung po, Your Honor. yun po ay kahit basta taga Maynila, wala na pong babayaran. Kayo na pong lahat. Hindi po. In fact, modesty aside, Your Honor, nabanggit yung pandemya kanina. Modesty aside, our rule in Manila is open policy. When we say open policy, when I became mayor, tumama yung lahat ng suliranin ng isang leader, ng pamayanan, o in this case, ng bansa at ng buong mundo. So, we created in our own little way. Hindi po kami mayamang syudad. In fact, kapag titingnan nyo kami sa linyada ng mayayaman, medyo malaylayo kami at that time. But we wanted to welcome everyone. Yung bang yakapin ng kapwa mo hanggat kaya mong yakapin. Kaya po yung open policy namin, nung sa COVID, sa gamot, sa resources, sa pagkain, pati sa paglibing. Kasi totoo po yung kwento kanina na nagkaproblema ng malilibingan yung iba nating mga kababayan Muslim. So,
hindi lang namin siya inilalaan sa Maynila, ang mga taga Maynila, kung kinakailangan, ipit, walang kakayan ng dalhin, mahal po ang eroplano, uh, welcome naman po namin. Yan po ay is a matter of policy of the City of Manila, na pwedeng himlayan ng mga mahal nating kapatid na Muslim na nagdadalamati at that time. Napakalinaw po nung kahit po hindi taga Maynila. Opo. 88 na tayo ngayon. 88 na po. Ang, ayun, nailibing. Maayos po para pong modesty aside, para ho kayong nandoon sa BGC libingan. No. Opo, Hindi po siya talagang po. meron pong picture eh. Pwede po nating mapakita yung picture para makita po natin yung modelo. Yan na, no? Ano po siya, naging tourist spot ng mga kapatid nating Muslim. Kasi may ano po yan eh, may prayer area yan. Kaya, ito po yung prayer area. Pag from there, no, you'll see on the right side, doon po yung hinuhugasan, washing area. As per suggestion nila Direktora Shea at ng mga kapatid nating Muslim, pati ng imam, on paano i-build yung washing area. After that, pupunta po dyan, yung left side, admin. So, pag sa labas, makikita po ninyo, ayan po, ang linis pong tingnan, yung white stone ba yun? Yung may nilalagay sila. Pag tinignan nyo po, tombstone, pantay na pantay po. Hindi na po yung mapapasin nyo parang may umuumbok na paminsan-minsan nakikita natin sa sementeryo. May pathway pa ho sa ambulansya kasi may gate po yan. Gated siya. Yung katulad nung mga na-experience nyo na parang namamaltrato yung libing, katulad yung nabanggit niyo kanina. No? Ito hindi. Nobody can go there unless maglilibing ka at schedule ka maglilibing na Muslim nating mga kapatid nating Muslim. So they have semblance of authority inside the premises. Ayan po. Meron kang picture sa labas, wash area. Ayan yung gate. Ayan po yung gate. Ayan po yung kinopya ko sa yung disenyo sa Iran. Nakita ko po kasi sa picture ng mga mosque sa Iran. Sabi ko maganda to ah. And I'm happy with Shea and the architect na sinunod naman yung So hindi siya lang ordinaryong wall, butaso siya, but it's a secluded area in Makati. Ayan po, that's how they do it. Yeah. Sila na po ang nakakaalam. As you can see, flat po talaga. Kasi nilevel po namin siya. Mga 300 may trucks. Lubugo yan. Kung familiar kayo doon sa may Kalayaan, kapag umuulan, nagbabaho yon, pupasok ko yung tubig dyan dati. So we went beyond the street level. In-elevate po. Kaya ang mapapasin nyo, yung lupa, medyo magandang uri. Yung pagtitingin nyo po, kinuha na po natin yan sa somewhere, yan po yung tinambak natin at certain height para yung quality ng, kasi baka hindi ho natin alam dahil may sementeryo rin ho dyan dati, hindi natin alam, baka may matabunan tayong mahukay. So, all those things were considered. Sarili silang ambulansya. Isa sa mga request din ng mga kapatid nating Muslim yun, dahil may toss gas din po yung ambulansya kapag kinukuha yung pasyente o yung labi. Ito po yung board, yung iniisip ninyong bumubuo nung
Oh, lagi po. Kaya ano po eh, yung iniisip nyo talaga ano eh, napapanahon, bagay na bagay po. And I would like to commend you for that, simply because on behalf of, eto, matagal ko po itong katrabaho, I'm happy for them that there is a bill, similar like things that na nangyari na pwede na ngayon escalation na lang. I-escalate na lang, I mean, palalakihin na lang, palalawakin na lang. So thank you, Your Honor, Mr. Chair, to other resource person. Napaka ganda po ng pinakita sa atin ng ating idol na Mayor Isko Moreno. Ito na po yung model eh. Meron na tayong model. At ang pinakamaganda pong punto pa ron, sa kalagitnaan ng sinasabi nating highly urbanized talaga. Kaya pwede po talaga, katulad ng sinabi po ni Asik Doni, ito na po yung pwede nating gayahin, siya na. At katunayan po niyan na idol, yung pong katabi po ninyo, si Governor Arthur Yap ng Bohol, isa po siya sa, nung nagkasama po kami sa Bohol, ano? Yan din po ang kanyang proyekto. At marami pong na-inspire talaga sa inyo, Mayor. Yung inyo pong hakbang na marami pong isipan ang nabuksan. Pwede po nating pakinggan si Honorable Arthur Siyap, ang aking